Breaking news mga kabayan. Isang malalim, komprehensibo at walang preno na pagsisid sa tunay na kalagayan ng buong sistema ng hustisya sa Pilipinas ang naganap sa loob ng Senado. Ng budget hearing ng Department of Justice para sa taong 2026 na dapat sana ay isang formalidad lamang ng paglalatag ng mga numero ay naging isang malinaw na salamin ng mga tagumpay, mga malalang problema at mga pinakapangailangan ng ahensyang inatasan na maghatid ng katarungan sa bawat Pilipino. Sumunod dito ang matinding sagupaan ng prinsipyo ang sumiklab sa pagitan ni Congressman Rodante Marcoleta at ng Department of Justice. Sa gitna ng mainit na investigasyon, nagtutunggali ngayon ang dalawang panig sa isang mahalagang tanong. Ano ang dapat unahin? Ang habulin ng utak ng krimen o ang bawiin muna ang bilyon-bilyong perang ninakaw sa kaban ng bayan? Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang live video ng Inquirer.net sa harap ng Senate Committee on Finance na pinamumunuan ni Senator Win Gatalan, inilatag ng Department of Justice sa pangunguna ni OIC Secretary Frederick Vida ang kanilang panukalang budget na nagkakahalaga ng 43.6 na bilyon. Isang halaga na bagamat malaki pakinggan ay kumakatawan lamang sa napakaliit na 0.64% o mas mababa sa isang por ng buong pambansang budget ng Pilipinas. Sa kanilang presentasyon, ipinagmalaki ng Department of Justice ang kanilang mga nagawa. Sa kabila ng daanang libong kasong hinahawakan, naitala nila ang isang kahangahangang 79% case disposition rate. Ang backlog o mga kasong lampas na sa 120 araw na palugid para maresolba ay bumaba ng 77% sa nakalipas na 5 taon. Ngunit sa likod ng magagandang numerong ito, isang malaking red flag ang agad iwinagayway ni Senator Win Gatchaan, ang tunay na kalagayan ng mga sundalo sa frontline ng hustisya, ang ating mga piskal. Direktang inusisan ni Gatan ang bigat ng trabahong pasan ng bawat piskal sa bansa. Ang revelasyon mula mismo sa datos ng DOJ ay nakakabahala. Sa average, bawat isang piskal ay humahawak ng 100 at 61 kaso para sa preliminary investigation pa lamang. Isang napakabigat na tungkulin lalo na kung isaalang-alang ang isa pang mas malaking problema. Mayroong mahigit 520 bakanteng posisyon para sa mga piskal sa buong bansa. 16% ng kabuuang puwersa na hindi napupunan na nagiiwan ng malaking butas sa serbisyo. Ipinaliwanag ng DOJ sa pamamagitan ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolon na multifactorial ang dahilan. Ang mga fiscal eni ay presidential appointee kaya matagal ang proseso ng paghirang. Ngunit tiniyak niyang bumilis na ito mula sa dating inaabot ng 2 taon, ngayon ay 6 hanggang 8 buwan na lamang. Sa tulong ng DBM, umaasa silang makakapagdag ng 400 na bagong posisyon sa susunod na taon upang punan ang kakulangan at maabot ang ideal na 3,800 piskal. Ang sitwasyong ito ay naglalantad sa isang kritikal na bottleneck sa ating justice system. Paano maibibigay ang mabilis na hustisya kung ang mga mismong taga-usig ng Estado ay nalulunod sa dami ng kaso dahil sa matinding kakulangan sa tao? Ito ang unang malaking issue na humaharap sa budget ng DOJ. Mula sa korte, lumipat ang usapan sa kulungan at dito isang mas madilim at mas masakit na realidad ang lumantad. Hinarap ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang isang krisis na hindi lamang tungkol sa seguridad, kundi tungkol sa dignidad ng tao mismo. Ang nakakaalarmang 248% congestion rate sa mga bilangguan sa bansa. Sa madaling salita, ang mga kulungang dinisenyo para sa 30,000 katao ay kasalukuyang pinamumugaran ng higit sa 120,000 inmates. Sa ilang pasilidad gaya ng Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro, umaabot pa sa halos 600% congestion rate.
Ibig sabihin, ang isang Zelda na dapat ay para sa isang tao ay pinagkakasya ang 3, 5, minsan 6 na katao na para bang sardinas sa lata. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa ulat ng Bukor, mahigit kalahati ng mga preso ay persons deprived of liberty na hindi pa tuluyang nahahatulan. Marami sa kanila matagal nang naghihintay ng hustisya sa loob ng mga Zelda na halos walang hangin, walang sapat na pagkain at kulang sa gamot. Ngunit sa halip na humingi ng bilyon-bilyong piso para magtayo ng panibagong mga gusali, isang makabagong at praktikal na diskarte ang iniharap ni General Katapang. Ang kanyang panukala, i-rehabilitate ang mga lumang pasilidad at ilipat ang mga preso sa mas malalawak na lupain ng gobyerno. Malayo sa urban congestion, ngunit malapit sa pagkakataon ng tunay na rehabilitasyon. Isa sa mga lugar na tinukoy ni Katapang ay ang 29,000 ektarya na lupain sa Palawan na pag-aari ng Bukor. Dito ayon sa plano, maaaring ilipat ang libu-libong bilanggo upang magkaroon ng bagong simula bilang mga produktibong magsasaka o manggagawa sa ilalim ng isang rehabilitative program. Hindi lamang ito magbibigay ng desenteng espasyo para sa mga PDL, kundi magbubukas din ng oportunidad upang sila'y magkaroon ng kabuhayan habang binabayaran ang kanilang pagkakamali. Ngunit hindi doon nagtatapos ang plano. Ang pangmatagalang estratehiya ay mas malaki ang plano. Ang 365 ektarya na lupain ng New Belleville Prison sa Muntinlupa City ay hindi raw ibebenta kundi ipapalis o pauupahan sa mga pribadong kumpanya sa ilalim ng isang long-term agreement. Ang kita mula rito na tinatayang aabot sa bilyon-bilyong piso ang siyang gagamitin bilang pondo para sa pagtatayo ng mga modern, regionalized, and humane prison facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang layunin, decentralized incarceration. Sa halip na tambakan ng Metro Manila ng mga preso, ililipat ang mga ito sa mga regional facilities malapit sa kanilang pamilya. Isang reforma na magpapababa ng congestion, gastos sa transportasyon at posibleng abuso sa loob ng bilibid. Ngunit kahit maganda ang blueprint ng reforma, hindi pa rin maikakaila ang kalunos-lunos na kasalukuyang kalagayan. Inamin mismo ni Katapang na taon-taon, humigit kumulang 732 PDLs ang namamatay sa mga kulungan. Karamihan dahil sa mga sakit na madaling maagapan kung may sapat na kalinisan at gamot. Kabilang sa mga pangunahing sanhi, tuberculosis, pneumonia, at iba pang sakit na dulot ng sobrang siksikan at kakulangan sa bentilasyon. At kung pag-uusapan ng kalusugan, dito lalong lalim ang problema. Ang budget para sa gamot ng bawat inmate ay 15 piso lamang bawat araw. Oo, 5 piso, halaga na hindi man lang sapat para sa isang capsule ng antibiotic. Kaya't formal na hiniling ng Bukor sa Kongreso na itaas man lang ito sa 30 piso kada araw. Isang maliit na hakbang ngunit simbolo ng panawagan para sa makataong pagtrato. Habang pina-finalize ang usapan tungkol sa mga bilangguan, lumipat naman ang Senado sa isa pang ahensya na may malaking papel sa seguridad at imahe ng bansa, ang Bureau of Immigration o BI, sa ilalim ni Commissioner Joel Anthony Viado. Isang magandang balita ang ibinahagi ni Senator J.V. Ejerito sa pagbili ng mga bagong e-gates para sa mga paliparan ng bansa. Nakatipid ang gobyerno ng humigit kumulang 400 milyong piso dahil sa isang transparent at maayos na bidding process. Sa panahon ng kaliwatkan ng aligasyon ng overpricing at ghost projects, ang naturang resulta ay tinawag ng ilan na isang sinag ng pag-asa. Ayon kay Ejerito, ang mga e-gates ay magpapabilis sa proseso ng pagpasok at paglabas ng mga pasahero sa mga airport. Isang hakbang patungo sa contactless, efficient at modernized immigration system. Layo nitong bawasan ang pila, tanggalin ang red tape at bawasan ang pagkakataon ng human error o bribery sa mga entry point ng bansa.
Ngunit kasabay ng papuri, isang hamon ang ibinato ni Senator Gatalan. Ayon sa kaniya, matitipid na proyekto, mababa pa rin ang utilization rate ng B sa kanilang ICT budget nitong mga nakaraang taon. Marami raw sa mga pondong inilaan para sa digital transformation na hindi pa nagagamit sa tamang panahon. Agad namang ipinaliwanag ng Bureau of Immigration na ang kabagalan sa paggastos ay bunga ng mas maingat na proseso upang masiguro na bawat proyekto ay dumadaan sa tamang pagsusuri at upang maiwasan ang mga palpak o overpriced systems na dati nang naging problema ng mga ahensya ng gobyerno. Nangako rin sila na magiging mas efficient sa paggamit ng pondo sa susunod na fiscal year. Ngunit may isa pang madali ang pangangailangan na idinulog ng BI. Isang karagdagang 265 milyong piso na budget allocation. Ang dahilan, ang Pilipinas ang napiling host ng ASEAN Summit sa taong 2026. Tinatayang aabot sa 645 magkakaibang pulong at diplomatic events ang gaganapin sa bansa sa loob ng panahong iyon mula sa antas ng mga ministro hanggang sa pinuno ng Estado. At sa harap ng pagdagsa ng libo-libong delegates, leader at foreign officials, ang Bureau of Immigration ang magiging unang mukha ng bansa. Kaya't ayon kay Commissioner Viado, kailangan nila ng karagdagang pondo para sa security systems, dagdag na tauhan, at modernong teknolohiya upang mapanatili ang seguridad at reputasyon ng Pilipinas bilang isang maayos at maaasahang host. Ang isa sa pinakamadamdamin at pinakamahalagang bahagi ng pagdinig ay nang buksan ni Senator Loren Legarda ang usapin ng human trafficking. Bilang may akda ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, direkta niyang tinanong ang liderato ng DOJ. Ang batas ko ba ay inutil? Tiniyak ng DOJ sa pamamagitan ni IACAT Executive Director Hannah Manali na ang batas ay isa sa pinakamalakas sa buong mundo, ngunit ang kalaban ay nag-iba na ng anyo. Ang mga sindikato ay gumagamit na ngayon ng social media at mga online platform para mang-recruit ng mga biktima sa pamamagitan ng mga peking job offer. Ang resulta, mahigit 2,000 biktima ang na-rescue noong 2024 at mahigit 8 na ang na-repatriate ngayong 2025 pa lang. Triple sa bilang noong nakaraang taon. Ngunit ang pinakakilabot na revelasyon ay nang nabanggit ni Legarda ang ulat ng US State Department. Some officials in law enforcement, immigration agencies, and other government entities are allegedly complicit in trafficking or allow traffickers to operate with impunity. Isang matinding sampal na nagpapatunay na ang kalaban ay nasa loob din mismo ng gobyerno. Bilang patunay, inamin ng Bureau of Immigration na may 47 immigration officers na ang kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa posibleng pagkakasangkot sa human trafficking. Ngunit ang kalaban ay nag-iba na ng anyo. Ang mga sindikato ay gumagamit na ngayon ng social media at mga online platform para mang-recruit ng mga biktima sa pamamagitan ng mga peking job offer. Ang resulta, mahigit 2,000 biktima ang na-rescue noong 2024 at mahigit 8 na ang na-repatriate ngayong 2025 palang triple sa bilang noong nakaraang taon. Ngunit ang pinakakilabot na revelasyon ay nang nabanggit ni Legarda ang ulat ng US State Department. Some officials in law enforcement, immigration agencies, and other government entities are allegedly complicit in trafficking or allow traffickers to operate with impunity. Isang matinding sampal na nagpapatunay na ang kalaban ay nasa loob din mismo ng gobyerno. Bilang patunay, inamin ng Bureau of Immigration na may 42 immigration officers na ang kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa posibleng pagkakasangkot sa human trafficking. Dahil sa bigat ng problemang ito, nagkaisa ang mga senador na suportahan ang pagdagdag ng pondo para sa IACAT upang palakasin ang kanilang online presence upang labanan ang mga sindikato sa mismong teritoryo kung saan sila nang bibiktima. Ang budget hearing na ito ay naglantad sa isang malinaw na katotohanan.
Ang Department of Justice at ang mga ahensya nito ay may mga dedikadong lingkod bayan na nagsusumikap gawin ang kanilang tungkulin. Ngunit sila ay nahaharap sa mga dambuhalang problema, isang sistemang kulang sa tao, mga pasilidad na hindi makatao at isang kalaban na high-tech, tuso at walang kaluluwa. Samantala, sa gitna ng dambuhalang investigasyon sa flood control scandal, isang bagong pader ang humaharang sa pag-usad ng kaso. Isang pader na itinayo hindi ng mga akusado kundi ng isang fundamental na hindi pagkakasundo sa pagitan ni Senator Rodante Marcoleta at ng Department of Justice. Ayon sa ulat ng Newswatch Plus Philippines, ang banggaang ito ay umabot na sa mga pagdinig sa Senado na naglalantad sa isang critical na dilema sa ating justice system. Ang sentro ng conflict ang kapalaran ng mag-asawang Diskaya, ang mga tinaguriang flood control, king and queen. Nais ni Senator Marcoleta na isailalim na agad sila sa Witness Protection Program upang makuha ang kanilang testimonya na magtuturo sa mga mas malalaking isda, ang mga utak o mastermind ng buong anomalya. Ngunit may isang matigas na kondisyon ang DOJ sa pangunguna ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Officer in Charge Frederick Vida. Kailangan munang ibalik ng mag-asawang Diskaya ang lahat ng perang kanilang ninakaw bago sila tanggapin sa programa. Dito nagsimula ang mainit na debate. Sa isang pagdinig, mariing iginiit ni Marcoleta ang kanyang posisyon. Anya, hindi niya dinedepensahan ang mga taong yon. Gusto niya lang mangyari iyon para ma-identify kung sino ang mastermind. Isang malinaw na pahayag na ang kanyang prioridad ay ang pagdakip sa mga nasa likod ng buong sindikato. Direkta naman itong sinagot ni DOJ OIC Frederick Vida. Na gusto rin namin na matukoy ang mga mastermind pero kailangang ibalik muna ang mga nakuhang pera bago makasali sa Witness Protection Program. Isang pader ng paninindigan mula sa DOJ na nakabatay sa kanilang interpretasyon ng legal at etikal na pamantayan. Dito, natuluyang umalma si Marcoleta. Para sa kanya, ang pagigiit ng DOJ sa restitusyon o pagbabalik ng pera bilang isang prekondisyon ay isang malaking hadlang sa paggamit ng hustisya. At dito ibinagsak ni Marcoleta ang isang pasabog. Inihayag niya na nagkaroon na sila ng naunang kasunduan ni Justice Secretary Boeing Remulla na ipasok ang mga Diskaya sa Witness Protection Program. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang binawi ng DOJ ang desisyong ito at ipinataw ang kondisyon ng restitusyon. Iinalungkot ko nang bawiin nila ang desisyong iyon. Pag-amin ni Marcoleta, ipinipilit ng senador na ang ginagawa ng DOJ ay labag sa batas. Anya malinaw sa batas na hindi kabilang sa mga requirement ng WPP ang restitusyon. Nag-warning pa siya sa mga opisyal ng DOJ na ang kanilang mahigpit na paninindigan ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa buong Witness Protection Program. Maaari itong maging dahilan upang matakot ng lumantad ang mga susunod na testigo sa iba pang mga kaso ng korupsyon. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa mag-asawang Diskaya. Ito ay naging isang pampublikong debate tungkol sa kung paano dapat paganahin ang batas para sa mas malaking layunin. Sa isang banda, ang pragmatikong diskarte ni Marcoleta. Unahin ang testimonya para mahuli ang mga utak at habulin na lamang ang pera sa huli. Sa kabilang banda, ang moral at legal na paninindigan ng DOJ. Paano po protektahan ng Estado ang isang testigo na hawak pa rin ng perang mula sa Estado? Ang resulta ng banggaang ito ay kritikal. Ito ang magtatakda ng policy at magpapadala ng mensahe sa lahat ng sangkot sa korupsyon. Ang tanong na ngayon ay nakasabit sa balanse sa paghahangad ng hustisya. Alin ang mas dapat unahin? Ang pagbawi sa yaman ng bayan o ang pagdakip sa mga taong nagnakaw nito?